Alam mo bang ang solar panel mo sa bubong ay dating buhangin lang? Oo, ordinaryong sand. Pero paano nga ba ito nagiging solar cell na kaya mag-generate ng kuryente? Tara, alamin natin. Hi, I'm Jason. Meron akong solar setup sa bahay. At ang first job ko ay sa manufacturing ng solar cell sa Batangas. Ano nga ba ang pangunahing sangkap ng solar cell? Ito ay silicon. Hindi lang ito basta silicon. Nanggagaling ito sa quartz sand, isang napakalinis na uri ng buhangin na may mataas na silica content. Ito ang pinaka-importanting raw material na halos lahat ng solar panel sa mundo. Hindi pwedeng gamitin agad ng buhangin. Pinapainit ito ng halos 2,000 degrees Celsius para maghiwalay ang purong silicon. Pagkatapos nito, dadan ito sa maraming purification process na umaabot sa halos 99.9999 purity. Ganito dapat kalinis para maging efficient ang isang solar cell. Kapag sobrang linis na ang silicon, tinutunaw ito at pinapalamig ng dahan-dahan upang makabuo ng isang malaking kristal. Tinatawag itong silicon ingot. Pagkatapos, hinihiwalay ang ingot gamit ang diamond quartzo. Napakanipis ng bawat wafer. Mga 150 hanggang 180 micrometers lang. Mas manipis pa ito kaysa sa hibla ng buhok. Hindi flat ang surface ng wafer. Ginagawan ito ng microscopic pyramids. Bakit? Para mas maraming liwanag ang maabsorb at hindi ito mag-reflect. Susunod ang tinatawag na doping process. Nilalagyan ng kaunting phosphorus o boron ang silicon. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng positive at negative layers. At dito nagsisimula ang paggawa ng electricity. Napansin mo bang kulay blue o kulay black ang solar cells? Hindi lang ito para gumanda. May anti-reflective coating ito para maraming sunlight ang maabsorb. Nilalagyan naman ngayon ng silver metal lines. Ito yung nakikita mong grid lines. Ito ang kumokonekta ng mga electrons na nilikha ng sikat ng araw. Bawat solar cell ay tinitest. Sinusukat ang voltage, ang current, ang efficiency, at quality. Ang may depekto ay tinatanggal agad. Kapag pasado na ang solar cells, pinagdudugtong ito gamit ang copper ribbons. Pagkatapos ay lalagyan ng tempered glass, EVA encapsulant, backsheet, at aluminum frame. At saka inilalagay sa laminating machine. Dito nabubuo ang isang kompletong solar panel. Kaya sa susunod na makita mo ang solar panel, isipin mo, nagsimula lang ba ito bilang ordinaryong buhangin? Pero sa tulong ng science at engineering, nagiging malinis at pinagkukuhanan ng kuryente sa loob ng mahigit 25 hanggang 30 na taon. Amazing, di ba? Nakakamiss din magtrabaho sa manufacturing tulad ng solar cell. Naalala ko yung process ko dati, yung etching. Ito yung last chemical process bago ito maging solar cell. Hindi biro ang paggawa ng solar cell. Dumadaan ito sa halos 20 mahigit na process bago ito maging from sand to solar cell. Kaya pasalamat tayo sa technology na imagine mo from sikat ng araw, mako-convert sa energy dahil lang sa sand. Thank you sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na to, pwede bang pa-like, pa-share, at pa-follow na rin ng page. Sa susunod na Solar at EV Tips,